Umiwas man ng isang babae sa mga sugat ng nakaraan, isang lalaki ang dumating upang magbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Makalipas ang ilang oras, nananakit pa rin ang katawan ni Charisma dahil sa pagtatalo niya sa kanyang kapatid na si Charmea. Nagalit siya rito dahil inagaw nito ang kanyang nobyo. Sa isang iglap, nagtagumpay si Charmea sa pagpapapikot kay Cyrus, kaya napilitan ng lalaking pakasalan ito. Kumawala si Charisma mula sa yakap ni Cyrus habang ito ay patuloy na nagtangkang kalmayan siya. Sa isip niya, hindi na siya ang dapat yayakapin ng lalaking ito. Napilitan siyang magpaagaw sa kanyang kapatid, kaya tila wala ng halaga ang mga salita nito. "Bitiwan mo ako, Cyrus," matigas niyang sabi. "I'm sorry, Charisma," sagot ni Cyrus. Ngunit ang tono nito ay tila walang pagkakaintindi. "Kahit 1,000,000 beses kang mag-sorry, hindi mo na mababawi ang lahat ng nangyari," pagmamatigas ng dalaga. Sa panahong yun, ang kanyang damdamin ay tila nag-aapoy. Si Charisma Sandoval ay maganda, mabait, at matalinong anak ni Gregorio at Anastasia Sandoval, na nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng alak sa bansa. Siya ang paborito ng kanyang mga magulang at kinakaibigan ng lahat. Pero ngayon, nagtataka siya kung bakit siya nag-iisa, at tila isang talunan. "Lumayo ka sa akin, Cyrus, at huwag ka nang magpapakita, mula nang nagpaagaw ka kay Charmea. Tinapos mo na ang lahat sa atin," mariing utos ni Charisma saka mabilis na umalis. Dahil sa lungkot at galit, nagpunta siya sa isang bar. Gusto niyang mapag-isa, na makalimutan ang sakit na paulit-ulit na sumasalakay sa kanyang isip. Ang mga alaala ng pagtataksil ni Charmea at Cyrus ay tila nagiging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Habang umiinom, may lalaking tumabi sa kanya. Tiningnan niya ito at napansin na gwapo ito at mukhang may disiplina. "Hi," nakangiting bati nito. "Hello," mahinang sagot ni Charisma, saka ibinalik ang atensyon sa kanyang iniinom. "I'm Calvin," pagpapakilala ng lalaki. "You seem a bit down, do you want to talk?" Sa totoo lang, ang simpleng tanong na yon ay nagbigay ng aliw kay Charisma. "Chari," sagot niya. "Nice to meet you, Chari," sabi ni Calvin. Sa pagdaan ng mga minuto, nagkaroon sila ng masiglang usapan. Ipinahayag ni Charisma ang kanyang mga iniisip, at sa kanyang ginhawa, napansin niyang interesado ang lalaki sa kanyang kwento. Gustong magpakasuplada ni Charisma, ngunit sa mga sandaling yon, iba ang kanyang nararamdaman. Nakipag-inuman siya kay Calvin hanggang sa makuha nito ang kanyang tiwala. "Gusto mo bang lumabas dito?" tanong ni Charisma. "Oo, saan mo gustong pumunta?" tanong ni Calvin na may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa masayang samahan, nagdesisyon silang maglakad-lakad sa paligid. Habang nag-uusap, napansin ni Charisma ang kakaibang saya na dulot ng presensya ni Calvin. Wala siyang ideya kung saan ito magdadala, pero sa mga oras na yon, tila nababaliwala ang kanyang mga problema. Minsan, naisip ni Charisma kung bakit siya nagdesisyon na magpakasaya. Sa katunayan, tila nahahanap niya ang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakipagpalitan sila ng mga kwento at tawanan, at sa bawat sandali, unti-unting nahulog ang loob ni Charisma kay Calvin. "Maraming salamat sa pakikinig sa akin, para bang ang bigat ng aking puso ay unti-unting nawawala," sabi ni Charisma na puno ng pasasalamat. "Walang anuman," sabi ni Calvin. "Minsan, kailangan lang natin ng kausap para maalis ang mga pasanin sa ating isipan." Habang sila ay naglalakad, hindi niya namamalayan na nakalipas na ang ilang oras. Nagpasya silang dumaan sa isang coffee shop at umupo para magpahinga. Doon, mas marami pa silang napag-usapan tungkol sa kanilang mga pangarap at mga bagay na nais makamit sa buhay. "Gusto kong makahanap ng tunay na saya sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa materyal na bagay," sabi ni Charisma. "Pareho tayo, Chari, mahalaga sa akin ang mga simpleng bagay sa buhay. Minsan ang tunay na saya ay matatagpuan sa mga tao at mga alaala na nagiging bahagi ng ating kwento," tugon ni Calvin. Habang nag-uusap, tila unti-unting lumalakas ang kanilang koneksyon. Isang bagay ang naging malinaw kay Charisma. Maaaring hindi pa siya handa, ngunit nagiging mas maliwanag ang kanyang landas. Ngunit sa pag-iisip niya sa kanyang nakaraan, nag-aalala siya na baka muling masaktan.
naramdaman niya na hindi pa rin niya lubos na nalilimutan ang sakit na dulot ng kanyang kapatid at nobyo. "Calvin, alam mo ba ang tungkol sa mga nangyari sa akin?" Tanong niya na may halong takot. "Alam ko na hindi ito madali, ngunit kailangan mong isipin na ang mga pagsubok ay parte ng iyong kwento. Ang mahalaga ay ang iyong pagbangon at pagtayo muli," sagot ni Calvin na puno ng pag-unawa. Natagpuan ni Charisma ang lakas sa mga salitang yun. Ang presensya ni Calvin ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Sa bawat kwento, sa bawat ngiti, unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Lumipas ang ilang linggo, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Nagpunta sila sa mga iba't ibang lugar, namasyal, nanood ng sine, at nag-enjoy sa mga simpleng aktibidad na nagtutulak sa kanilang relasyon. Dumating ang araw ng kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman. "Charisma, tuwing kasama kita, parang ang saya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumatawa kahit sa kabila ng mga pagsubok ko," sabi ni Calvin. "Ganoon din ako, sa mga pagkakataong kasama kita, natutunan kong muling maniwala sa pag-ibig at pagkakaibigan," tugon ni Charisma na puno ng emosyon. "Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na halaga ng pagmamahal. So, will you be my girlfriend?" tanong ni Calvin na may ngiti. Dahil sa mga salitang yon, parang nagningning ang puso ni Charisma. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nagiging totoo. "Yes, gusto ko, I will be your girlfriend," sabay yakap ng mahigpit kay Calvin. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya silang magpakasal. Engrande ang kanilang kasal, puno ng saya at pagmamahal. Pinili ni Charisma na imbitahan ang kanyang kapatid at asawa nito. Natutunan na rin niyang magpatawad at kalimutan ang nakaraan. Matapos ang kasal, ang mag-asawa ay nagtuloy sa kanilang bagong simula, puno ng mga pangarap at pag-asa. Naging masaya ang buhay ni Charisma sa piling ni Calvin. Natagpuan niya ang tunay na pagmamahal na kanyang hinahanap na wala man sa kanya si Cyrus. Natagpuan naman niya ang isang lalaking handang umalali sa kanya sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang bagong buhay, natutunan ni Charisma na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga nagdaang alaala kundi sa mga pagkakataon na sama-sama nilang harapin ang hinaharap.